guys, good morning or magandang araw po sa lahat. Okay, kung saan ka man ng sulok ng mundo is sana po is you're in good health. Okay, yung mga problema mo is maayos na. So again, Eugene Valdez-Piñusa here. So I want to share something for you. So sa mga binubuo ko ng mga video, kung nakikita mo yung unang mga videos ko, so ito yon, yung inaano ko na siya ngayon. Okay. So ang pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag ko na 5 pillars of success. Okay. Ano ba yun? Kung parang magkulang yun is parang, bakit ba ganito? Bakit ba hindi ko makapag-move? Okay. Parang ganon. Okay. So para mas madali mo siyang maintindihan is idadaan ko din siya sa mga idadaan ko siya sa mga story. Okay? So parang ganito tayo. Para tayong sasakyan, okay? Yung toy lang yung parang example ko. So para tayong sasakyan. Yung sasakyan is may 4 na gulong. Okay? Kahit mga sports car pa yan, may 4 na gulong siya. Okay? So ano man yung mga 4 na gulong? Sa buhay din natin is meron din 4 na gulong para makatakbo ka, or para yung tulad ng sasakyan is parang dinidesign siya para magamit mo siya for transportation. So parang yung design niya is para yung may gusto kang destination kahit malayo yan is paano mo siya mas mapabilis. Okay, so parang ganito. Okay, 4 siya ang gulong ng sasakyan na to. So parang sa buhay natin is ano may yung 4 na gulong sa buhay natin? Tama ba? Okay? Kung hindi mo siya nakuha is, ang ganito, pag na-plot tong isang gulong nito is, mahihirapan ka or tagilid ka na. So yung una, sa buhay natin is parang, tinatawag ko is, una is yung spiritual life mo. So hindi natin hindi ko makipagdebate sa iyo kung ano man yung religion mo, congregation mo is yun. Yung faith mo, laliman mo pa siya. Okay? Next is yung mental attitude mo or mental pattern mo. Kasi minsan yung kung yung spiritual belief natin, yung faith natin is nag-a-affect yun sa mental pattern natin. Ano man yung mga myth na pinaniwalaan mo sa faith mo is yun, parang dun din yung standard ng pag-iisip natin. Pangatlong gulong is emotional. So yung emotional natin, yung mga example, yung mga emotional relationship natin sa mga tao na nakapaligid sa atin, yung mga tao na malapit sa puso natin. Okay? So parang nagko-connect yun. Kasi from spiritual is it affects your mental, yung mental mo is it affects your emotional, then pang-4 is yung physical mo, yung physical body natin. At yung physical body natin is ang laking epekto pag yung emotional mo is hindi mo siya na-balance. Pwede kang magkasakit, pwede kang ma-stress, yung physical body mo. Kung yung emotional mo is merong parang tinatawag nating virus. Okay? Parang ganon. Okay. Sa limbawa is ganito. Yung sasakyan natin is napakaganda. So medyo lang to, naputikan to. Sinilalaroan to ng anak ng cousin ko. Okay. Parang ganito. Maraming tao na tinitingnan natin or marami tayong kilala na kung ako lang ay mayroong ganyan, parang masabi mo sa sarili mo, pag ako lang mayroong ganyan is ang laking pwedeng mangyari sa akin eh. Ang daming tao na nakikita natin, ang potential is ang laki ng potential ng taong to. Pero bakit walang ginagawa? Tama ba? Okay? So parang ganito. Ang ganda ng sasakyan, tapos parang natutulog lang. Parang nakapark lang sa isang tabi. Maraming taong ganyan. Okay? Ano bang kulang? Kung yung mga gulong mo, yung 4 na gulong mo or 4 na gulong sa buhay natin is yan? Kompleto siya. Wala siyang flat. Hindi pa to siya sapat para makarating ka sa gusto mong puntahan or sa gusto mong destination. Yung pang-5, ito yung pinaka-importante, yung fuel, yung gas. Ano ba yung fuel sa buhay natin?
para aandar tayo. Para mailabas mo yung potential mo. Para mailabas natin kung sino ba tayo. Ano bang pwede nating magawa? Ano ba yung pwede nating gawin sa community natin? Ano bang tulong ang pwede nating ipaabot sa ating mga kababayan? Okay? Yung fuel natin. Yung desires natin. Ano ba yung passion mo? Ano ba yung talent mo na gusto mo siyang i-share sa iba? Para siyang ganon. Okay? So, sinishare ko to is parang yung goal ko is parang kung ano man yung pumipigil sa iyo ngayon, ano man yung mga hadlang sa buhay mo ngayon is sana maano mo siya, ma-evaluate mo siya. Saan ba ako nag-plot? Yung paniniwala ko ba? Kasi may mga myth tayo eh. Kasi ito yung parang isang naintindihan ko. Kasi may nakakausap ako nung una. Sabi, kontento na ako sa buhay ko eh. Malamang ngayon. Pero, how about your family? How about yung mga mahal natin sa buhay? Sa tingin mo ba is kontento na sila sa binibigay natin? Or kontento na ba sila sa buhay na meron tayo ngayon? Okay? So, parang ganon. Ang mga pag-iisip kasi natin is yung meron nga akong nakausap na parang kasama kong teachers noon nung hindi pa ako napasok sa fire department is parang ganito siya. Jean is ang hirap makapasok ng mayaman sa langit. Hindi nung yung parang literal na ng nagpag-intindi. So, ayoko makipagdebate sa iyo kung yan ang paniniwala mo. Okay? So, sa akin lang, iba. Meron akong naintindihan na mas malalim pa doon. Bakit? So, sasabihin natin kung yan ang nabasa mo sa scriptures, kung literal mo siyang pinaniwalaan or inintindihan is, sa tingin mo ba? Okay? Pag mahirap ka, or mahirap tayo, garantisado ba na papasok ka sa langit? I don't think so. Okay? What's my point? Ang punto ko is ganito. Kung pag-iisip mo sa pera is negative, guys, I tell you is lalong lalayo yan sa atin. Or lalong lalayo yan sa iyo. Okay? Yung pag-iisip mo is man is the root of all evil. Parang ayaw ng pera sa iyo eh. Parang lahat ng mga ginagawa, parang kinakapos tayo. Or parang kinakapos ka. Parang gano'n. Kasi, yung mental pattern mo is, ayaw mo eh. So, the more na ayaw mo is, the more siya na-attract mo siya. Okay? So, parang gano'n. So, siguro, yan lang siguro muna, for now. So, iti-take or laliman pa natin yung mga explanations yan. Yung 4 or 5 tinatawag ko na 5 pillars of success. So, sa mga next video ko is, siguro is laliman natin isa-isa yon. So, at least ngayon is, ma-evaluate mo na, uy, parang ganito nga eh. Dito ako, parang flat ako dito eh. Ano bang gagawin ko dito? Okay? So, hopefully is, mag-like ka, or i-share mo sa mga kaibigan mo, or sa mga kapwa natin, Pilipino. Kung may napulot ka man ng magandang information sa mga sinishare ko sa iyo. So, guys, maraming salamat. May God bless you all.